Yun pong the best na palakpak para kay Jesus. Yun. Okay. Nakakatuwa naman yung ating nag-announce kanina, no? Konyong-konyo eh. Oh. Sabi ko dun sa nasa technical, yan ang mga nag-a-announcement. Para kang nasa CCF, para kang nasa Green Hills. Hindi yung, ay ang susunod ho di yan, ay di yan. Pagkay bukas ho, ay di, bahala kayo kung gusto nyo pumunta. Ay booker na booker eh. Maganda yan. Pero merong bumubulong sa akin dun sa likod kanina, mas maganda daw sana kung walang mas. Oo. Dahil nung una eh, tinatakpan daw ang mata, ay yun na nga laang daw ang nakikita. Tinatakpan pa. So sa susunod, may nagre-request sa akin, Shane, tanggal daw ang mas. Iyon. Talaga naman. Okay. Good morning! Magandang umaga po. Kaya pala gumaganon si Shane. Ano? Okay. Bago po ako magsimula, may mga new friends po ba tayo? O yung first time nyo pong nakarating dito? Meron po ba new friends? Makikitaas po ng kamay. Yung mga first time umattend ng Sunday service, taas po ang kamay. Iyon naman! Iyon naman, alam nyo po, dito sa JA1 San Jose, pwede ba tumayo po yung mga new friends? Tayo po yung mga new friends para alam mo po nila kung sinong lalapitan nila. Yan ako, welcome na welcome po kayo dito. Welcome po sa JA1 San Jose. Iyon. Ayan. Mamaya po, may mga lalapit po dyan sa inyo at kukuhanin po nila ang cellphone nyo, ang cellphone number nyo. Ayan. Okay, welcome. Ayan. O siya, sige, mamaya na uli, mamaya na. Yung iba ay ano uy, add mo ako sa Instagram, add mo ako sa... Mamaya na uli. Sobra naman. Uy! Ganan pong ka-warm dito sa JA1 San Jose. Umanda ho kayo dahil mamaya lalo ho kayong di tatantanan ng mga yan. Okay. Sabi po sa Psalm chapter 23 verse 6, Psalm 23 verse 6, hindi ko na nailagay yung version, pero yan po ay NIV or New International Version. Sabi po riyan, surely, your goodness and love will follow me all the days of my life, and I will dwell in the house of the Lord forever. Paganda. Sabi po ng Psalm, actually si David po kasi ang sumulat nito. At ang sabi po niya diyan ay, surely, ang kabutihan at pag-ibig ng Diyos ay hahabol or susunod sa akin araw-araw ng aking buhay. At ako'y mananatili sa tahanan ng Panginoon magpakailanman. Ganda. Actually, ito po ang tema ng mga kinanta natin kanina, kung napansin nyo po. Bakit? Kasi, God wants na lagi nating maalala na ang kanyang kabutihan at kanyang pag-ibig ay kasunod natin sa buhay na ito. Sabihin mo nga, ang pag-ibig at kabutihan ay humahabol sa akin, sumusunod sa akin, araw-araw ng aking buhay. Ayan. Gusto po ni Lord na lagi natin itong maalala kasi may mga benepisyo po ito. At yan po ang pag-uusapan natin ngayong umaga. So hindi ko na po pakakatagalan pa. Ang title po ng i-share ko sa inyo ay God's Goodness and Love Will Follow You. Let's pray. Lord, salamat po for this wonderful day. Thank you, Lord, sa biyaya na makapag-Sunday service. We ask forgiveness sa aming mga nagawang kasalanan. Forgive us, O Lord. Cleanse us with your most precious blood, O Lord Jesus. At salamat po, Lord, sa biyaya ng kapatawaran. And today, we pray, samahan niyo po kami, turuan niyo po kami, ang pagsama niyo po ang magpapaiba sa amin sa iba pang mga gatherings. Thank you, Lord. And we are declaring your victory alone, O Lord Jesus. Kailan po ang mahayag, kailan po ang mataas, kailan po ang makilala. Remind us, O Lord, that your goodness and love ang siyang humahabol sa amin araw-araw ng aming buhay. Thank you so much, Father.
To you alone, all the glory and honor. Ito po ang aming prayer in Jesus' name. Everybody shout and say, Amen. The best po muna palakpak para kay Jesus. The best na gayon. The best na yun. Okay. Okay. Ito po ay 25 points. Kaya simulan na natin para bago mag-alas 12 ng hating gabi. Tapos tayo. Joke lang po. Number 1. Ano muna yung tanong na sasagutin natin today? Ang sabi po riyan, why is it necessary that God's goodness and love will follow you all the days of your life? Bakit ito mahalaga? Bakit mahalaga na itong pag-ibig at yung biyaya ng Diyos ay humahabol sa atin araw-araw ng ating mga buhay? Bakit kailangan natin ito pag-usapan? Ba't kailangan natin itong malaman? Okay? Number 1, it gives you hope. Everybody say, pag-asa. Kahirap na walang pag-asa. Sa totoo lamang, napakahirap ng walang pag-asa. Sabi po, ang tao daw po ay makakasurvive for 40 days without food. Makakasurvive daw po ang tao ng 4 days without water. Makakasurvive daw po ang tao ng pinakamahaba pong record ay 4 minutes na walang hangin. Pinakamahaba ng record yon, 4 minutes. Siguro yun lagi ang nananalo sa mga birthday yan, pagpahabaan ng Happy Birthday! Ganun may 4 minutes. Pero hindi daw po magsusurvive ang tao nang walang hope. Sa madaling salita, maalis mo man ang lahat sa tao, as long as meron siyang pag-asa, siya'y mabubuhay. Nagkandak po ng isang experiment ang mga scientists long time ago, somewhere in America. I've been there, in my dreams. At ano po ang kanilang ginawa? Naglagay po sila ng isang timbang punong-puno hap ng tubig. May hap na tubig doon sa timba. Inilagay po nila sa isang room na pitch black ang dilim. Di ba? Yung sobrang dilim talaga, pitch black. Talagang pagmulat mo, hindi mo alam kung nakamulat ka na o nakapikit pa pareho lang. Ganyan kadilim. Tapos, hinulugan po nila ng daga. May nakita ko gumaganon. Daga. Hinulugan po nila ng daga. At inobserbahan po nila kung hanggang gaano katagal pong magtsatsagang lumangoy for survival yung daga. Ito po ang napansin nila. Pumupo na. Ayan. Ito po ang napansin nila. 4 na oras lang po tumagal yung daga. Kahina naman ng pastor. Kahina naman ng dagang yun. Samantalang kami, maghapon ang naghahabulan sa amin eh. Hindi pa nasuko yung daga. Sino nakaka-relate? Yung maghapon na. Sa amin nga ho, tulong pa kami ni Papa. Durug eh. Durug ang daspan, durug ang florma, ang yung map. Yung ganun ako ang pinapupukpok. Ala, tama naman ang tama eh. Sa sahig. Sala ng sala sa daga, na manahang nakatulong manghuli ng daga. Sabi ng magbasa na laang, ito, tutuloy ka. Kahina naman ng daga, patay agad, sumuko agad. Ito po napansin ng nila. Gumawa uli sila ng isa pang test. This time, nilagay naman, the same setup, may timba, kalahati lang ang tubig, hinulugan din ang daga. Pero ang kaibahan doon sa nauna, ginawa nila ito sa maliwanag. Saan ginawa? Sa maliwanag. At alam nyo, eto napansin nila. 2 linggo na, hindi pa nasuko yung daga. Langoy, kilangoy, langoy, kilangoy. 2 linggo na ha, 2 linggo na. Hanggang hindi naman na nila inintay mamatay, kinuha na rin nila, naawa na. Pero hindi, yung una, yung nasa dilim, gaano katagal? 4 hours lang, lumubog na.
Samantalang yung isa, gaano katagal na? 2 weeks na. Buhay pa, langoy pa ng langoy. Anong difference? Liwanag. Sabihin mo nga sa katabi mo, liwanag. Yan. Narito na ba si Tala? Tala. Wala ba si Tala? Ayun, si Talang maliwanag. Okay. Anong lesson doon? Wala lang. Huwag kayo maglandi ng daga. Ayun ang lesson. Hindi, joke lang po. Meron po, may aral po yon. Bakit mabilis sumuko yung daga sa dilim? Kasi wala siyang liwanag na natatanaw. Kasi wala siyang nakikitang hope. Wala eh. Dilim. Hindi niya alam, ano ba? Meron pa ba? May reason pa ba to survive? Mukhang wala naman na talaga akong pupuntahan. Kahit lumungoy ako ng lumungoy, magpapakamatay na lang ako. Samantalang yung isa, bakit nagtiyaga lumungoy na lumungoy? May liwanag. May natatanaw siya liwanag, may pag-asa. Teka, may liwanag din, nasa labas ako. Makalangoy lang ako din, hindi mamaya, pag umani, maiigarin na rin tubig na rin. Makakaahon din ako. Diba? Alam niyo, napakahalaga po ng hope. Napakahalaga ng pag-asa. Ang Diyos po ay may plano sa buhay mo. Sabi ko, ang Diyos may plano sa buhay mo. At ang plano po niya ay hindi masama. Nakakatakot kasi kapag yung alanganin ka sa itsura o sa pagkatao, di ba? Yung sasabihin mo, Arigay, parang walang gagawing mabuti sa akin eh. Di ba? Parang ayaw mong magdidikit, ayaw mong lumapat, ayaw mong magkaroon ng relationship sa ganun. Pero sasabihin ako sa inyo, ang Diyos po ay may plano at ang plano niya sa iyo ay mabuti. Sabi ko, ang plano ng Diyos sa iyo ay mabuti. Ang dami po kasi namimiss nila ito eh. Bakit? Kasi hindi nila pinagkakatiwalaan si Lord. Kaya anong nangyayari? Nagdi-decide silang magplano para sa kanila at sa kahuli-hulihan, ang nauuwi sila sa hopelessness at saka sa pagiging pessimist or yung negative kung mag-isip. Ano po ang connection nito sa God's goodness? Ito po yon. The more na nauunawaan natin ang kabutihan ng Diyos, the more na magigikang punong-puno ng pag-asa. Kasi ang pag-asa po ay nag-e-expect ng God's goodness. Again, the more na nauunawaan natin na ang Diyos ay mabuti, the more na ikaw ay aasa. Bakit? Kasi ang hope pala ay nag-e-expect ng God's goodness. Ano? Bakit ka umaasa? Because you're hoping for the best. Sino rito yung nag-hoping for the worst? Wala, di ba? At ngayong nalalaman mo or naaalala mo, napapaalala sa atin na ang Diyos ay mabuti, it gives us hope. Sa mundong ang laging sinasabi, bukang bibig at tingin ng marami, ay wala nang mabuti. Ang hirap na magtiwala, walang mabuti. Diba? Mabuti pa nga ang Lazada at saka Shopee, payag sa COD. Diba? Yung iba, parang pag hindi COD, alanganin na, mahirap ng buhay ngayon. Kaliwaan tayo, dapat abutan. Kausap mo na yun ha, hindi, bayad, muna. Bigay mo sa akin item, babayaran ko. Kaliwaan. Ewan ko, ako na may kanan eh. Anyway. Pero kapag naunawaan mo na ang Diyos ay mabuti, nagkakaroon ka ng pag-asa na meron pa palang natitirang mabuti na pwede mong pagkatiwalaan. It gives us hope. The only reason you have hope is because God is good. Yun talaga yon. The only reason kung bakit tayo may pag-asa pa ay dahil ang Diyos ay mabuti. Magsabi ka sa akin ng taong may iba pang pinaghuhugutan ng pag-asa maliban sa Diyos at naghaharap ka sa akin ng taong maya-maya pa'y wala ng pag-asa. Bakit? Ang linaw na sinabi ng Bible langit at lupa ay lilipas at mawawala. Kaya kapag you put up your trust, your hope into something that is destined para mawala, sooner or later, yung pag-asang mong yan, mawawala rin. Kaya tayo umaasa pa rin dahil may Diyos na mabuti. If God is not good,
there is no rational reason for hope. Kung hindi mabuti ang Diyos, wala na talaga tayong matibay pandahilan para umasa sa buhay na ito. Sabi po sa Psalm 27, 13 to 14, kaganda niyan. Okay? Basahin nga po natin. I remain confident of this. I will see the goodness of the Lord in the land of the living. Wait for the Lord. Be strong and take heart and wait for the Lord. Ano mapapansin nyo dyan? Sabi po nung psalmist, nananatili daw siyang confident. So yan po yung nagpapakita ng hope. Siya ay may pag-asa. Bakit? Ano yung kanyang pinaghahawakan? Makikita daw niya ang kabutihan ng Diyos in the land of the living. Yung iba kasi, ang isip, parang ako'y makakaranas na lang ng sarap sa kabilang buhay. Diba? Parang, ako naman yata ay makakaranas na lang ng alwan ng buhay doon sa susunod ng buhay. Ang unang tanong ko naman diyan saan nga ang punta mo? Sa susunod na buhay, alwan nga talaga ang daratnan mo. Baka hindi alwan. Ang padalwa kong tanong alam nyo bang pwede nyo namang maranasan ang alwan ng buhay kahit dito pa lang? Alam niyo po kung gaano ka-confident or gaano kalakas ang pag-asa nitong psalmist? Sabi niya, dito sa bagay na ito, ako'y nananatiling kumpiyansa. Ang ano yon? Mararanasan ko ang kabutihan ng Diyos habang ako'y buhay pa. Diba? Yan po kasi yung mga linyahan ng wala nang pag-asa sa buhay na ito. Yan yung mga nawawala na ng pag-asa At sa madaling salita, walang pagkakilala sa Diyos na mabuti. Kilala niya o alam niya kung may Diyos, pero hindi revealed sa kanya na si Lord mabuti. Sino po rito yung for a very long time, ang pagkakilala mo sa Diyos ay Diyos na walang kaimo-emosyon, Diyos na nasa langit, may hawak na baseball bat at inaabangan ka magkamali. For a very long time, yun po ang pagkakilala ko sa Diyos. And maybe some of you here ay ganun din. Na walang ibang concern kundi abangan kang magkamali at pag nagkamali kay parurusahan ka. Kaya ang kantahin natin noon, maawa ka. Dahil takot na takot tayo. We're always asking for, maawa ka, maawa ka, maawa ka. Kung makakaimik lamang ang Diyos sa langit, pwede niya sabihin, ako ngayawang-awa na sa inyo, noon pa. Actually, hindi na talaga naman awa ang kailangan na ninyo. Dahil noon pa ako'y may habag na. Ang kailangan nyo yung relasyon sa akin, mapalapit kayo sa akin. Yun ang naglolong ang Lord. Doon naglolong si Lord. Gusto kong mapalapit sa inyo. Gusto kong mapalapit kayo sa akin. Kaya nga nagpadala na ako ng represent more than 2,000 years ago, and that is Jesus. Para makasama ninyo ako. Para maramdaman ninyo yung kasama ako. Para makilala nyong hindi ako Diyos na namamalulaang. Ako'y Diyos na umiibig. Ako'y Diyos na nagpapala. Ako'y Diyos na concern. Gaano ka-concern si Lord? Ganito siya ka-concern. Sobrang concern niya na he took time na bilangin kung gaano kadami ang buhok mo. Sino rito ang may bebe? Amin na! Kita ko naman sa Facebook May sasabihin ako sa inyo, ito'y natutunan ko nung nakaraang araw. Mahirap yung hindi pinapaalam kay pastor na may bebe. Diba? Sino mga nasa youth gig dito? Diba? Ang hirap pag di mo pinaalam kay pastor na meron kang bebe. Bakit? Kasi mapapagbebentangan ka, mabebentang ka. Mabebenta ka ng mga tropa mo. Yung mga ganon. Diba? Kung hindi kayo makarelate, lalo na yung mga youth na hindi makarelate, every Friday po, meron tayong youth gig. Diba? Friday is not just Bebe Day. It's Friday. It's Youth Gig Day. Okay? Ako, kasaya ng Youth Gig Kulitan, tawanan, may games din namang di mo rin maintindihan sa una, pero mamaya mag-i-enjoy ka din. Di ba? Tapos mamaya, pakakainin ka. Pag napakain ka, pauwiin ka, uwi na kayo, nakakain na kayo. Shoo! Ang saya ng Youth Gig kayo. Di ba?
Pastor, naku, yung palagay yung pinauuwi, hindi naman, joke lang yun, tamo bumabalik din naman eh. Di ba? Okay. Ulitin ko lang ulit. Mahirap yung hindi nagsasabi kay pastor na may bebe na. Subject sa pagkalito. Ah, bebe mo, kakala ko yung kasama mo nung... Hindi po, invite ko lang po yun. Oh, di ka, kahirap. Ay, sabihin nyo, at may... Pastor, baka po kayo'y mahigpit, baka po kayo'y magalit. Ba't ako magagalit? Kasaya ko ngang ikaw may nagmamahal at nag-aalaga sa iyo. Meron kang inspirasyon. Yung next week, eksama na. O, di kay kasarap naman nung yung habang ikaw naglalamay nung isang katerbang module May titingnan kang bebe. Anong sagot mo? Patulad. Di ka. Sasabihin naman ng bebe, be, wala pa nga akong sagot. Sasaya. Okay. Ba't ka napapunta doon? Ayan. Walang may bebe dito. Taas ang kamay ng may bebe. Oy, may nakita ko ha, in a relationship with Daniel Padilla. Taasin na ang kamay. Alam ko yun, ikaw yun. Oh. Okay. Bakit ko tinatanong? Sino po rito na nabilang na ng bebe mo ang buhok mo? Ilan na alam ng bebe mo? Alam ni Pat kung ilan ang buhok mo, Demi? Nako, nasabi sa iyo eh. Nika, alam na... Ay, wala pa pala. Shane, ikaw, alam ni... Ay, talaga namang aring mga are. Ito napansin ko sa San Jose. Yung medyo pinipigilan ko, ayaw papigil. Yung pinagtutulakan ko na ayaw din. Ang prayer ko ay magkaroon ng balance. I am inviting the energy of balance. Sino yung may mga kilalang ganun? Energy, happiness, etc. Okay. Di ba? Ganon ka-caring si Lord. Ganon siya ka-caring na he took time na alamin kung ilan ang buhok mo. Di ba? Kay Papa, hindi masyadong ma-effort. Diba? Pero, alam ni Lord kung ilan ang buhok ni Papa nung kabataan pa ni Papa. Maganda ang buhok ni Papa nung bata. Okay. Yan na may tinutubuan pa ng buhok, ayaw na lang niya. Hassle daw. Mag-aayos pa. At paggarni nga naman, ayos. Saka walang gastos si Papa sa pagpapagupit dahil yan siya na ang nagagugupit. No. Diba? Lamang pa rin si Papa sa atin. Okay. Saka kahit yan ipaangkasin nyo, nakabakride, hindi magugulo. Walang magugulo. Ganon pong ka-caring si Lord. May nakita ako nag-post. English, kaya hindi ko natandaan. Pero ito ang thought. Ang sabi po, nung post, mas gusto daw niya ang caring kaysa pogi. Sino yung kahit paano nag-a-agree doon? Yung nag-post kasi wala eh. Mamaya pa raw siya papunta sa exam. Mas gusto daw niya yung caring kaysa pogi. Ako naman, okay na din. Basta wag lang masyadong caring-king. May caring-king naman masyado. Paano ka nga namang hindi mapupuno ng pag-asa knowing na ang Diyos na mabuti na ay caring pa? Diba? Pupuno ka ng pag-asa pag naalaman mong gano'n, may pag-asa pa. Kahirap na ng pinagdadaanan mo, ang lalala na ng sitwasyon mo, pero naalala mo ngayon, mabuti ang Diyos, tas ngayon narinig mo pa, caring si Lord. Gives you hope. Everything God does for you, through you, to you, and in you, He does because He is good. Alam mo ba lahat na nangyayari sa iyo ay pinahintulutan ng Diyos mangyari dahil siya'y mabuti? Maaaring may mga bagay kang nararanasan ngayon na hindi mo na maunawaan kahit dahil mabuti si Lord. Ba't ganito nararanasan ko kung mabuti si Lord? Always remember that the Lord ay mas concerned sa character mo kaysa sa comfort mo. And most of the times, doon sa mga uncomfortable moments,
Everybody say, uncomfortable moments. Doon ka pinalalakas ni Lord. Dalawa lang daw pala ang paraan para lumaki ang inyong mga muscles. Paano daw? I-workout mo at yun ay uncomfortable o mag-steroids ka. At hindi siya natural, lalaki ang muscles mo. Gamot. Anong punto? Kung gusto mo rin daw palang lumaki ang spiritual muscles mo, kailangan mo talagang pagdaanan yung mga spiritual workout. And that includes trials and problems. And actually, kung susumahin mo, still, makikita po ang kabutihan ng Diyos doon kasi ayaw ng Diyos na ikaw ay Kristiyanong mahina. Gusto niya ikimalakas, gusto niya ikimatibay. At doon ka titibay, doon ka lalakas. Amen? Yung iba naman, nagtatanong, ako kaya po may hope pa po kaya ako? May pag-asa pa po kaya ako? Napaka-hopeless na po ng situation ko. Sobrang dami ko na pong sablay sa buhay. Bago pa po nakanta yung hari ng sablay, ako po ay prime minister na. Yung iba kasi, ay, di ba mas mataas yung hari kaysa prime minister? Yung hari naman ay ano na lamang status figure. Yung parang symbol na lang ng mga bansang may hari. Pero ang talagang presidente o leader doon yung prime minister. Okay. Nasasabihin ako sa inyo, para doon sa nagsasabing, ako'y hari ng sablay, may pag-asa pa kaya? Tingnan mo, basahin mo, pakinggan mo ito. Yung sablay na sablay ka na, pero ang buti-buti pa rin ni Lord sa'yo. It's because God's goodness in your life isn't based on how good you are. It's based on God's character, not yours. Ano ibig sabihin yan? Bakit nga gayon? Yung ang dami-dami mo ng sablay sa buhay pero ang buti-buti pa rin ni Lord. Yung ang pasaway-pasaway mo na sa school pero pumapasa ka pa rin. Yung ang dami mo ng bagsak na midterms, ang dami mo ng bagsak na quizzes, sit work na nga, actually it's not sit work, cheat work na nga, hindi mo pa rin naipasa. Tapos paglabas ng card, pasado ka, ano sasabihin mo? Hallelujah, praise the Lord. May nakita akong post. Actually, it's a comment. Ang comment nung may nag-post, dun sa about sa grades, tapos ang comment, hayaan mo na tol. Basta pagbukas mo ng card, God will provide good grades. So, parang ganun. Pastor talaga, nagbabasa po kayo ng mga comments? Oo, kaya humanda kayo. Nagbabasa ako. Okay. Alam nyo, ang dami-daming nangangailangan ng kabutihan ng Diyos. Ang dami-daming may gusto ng kabutihan ng Diyos. Ang problema, hindi nila nauunawaan at hindi sila naniniwala, kaya di nila maranasan. So, ang first step pala, for us to experience God's goodness, believe. Everybody say, believe. Kasi nga, ang hirap ng paniwalaan pag hindi na angkop sa ang nararanasan. 'Di ba? Yung parang may pag-asa pa akong makatapos sa pag-aaral. Tapos biglang sasabihin ng magulang mo, anak, di ka na makakapasok next sem, wala na tayong budget. Tapos nangangarap na nanampalataya ka pa rin. Makakatapos ako ng pag-aaral. Tapos sasabihin doon sa school, puno na yung slot doon sa university. Yung walang tuition, puno na ang slot. Nananampalataya ko ulit at makakatapos pa rin ako ng pag-aaral. Tapos, biglang sinabi ng iyong tatay, may applyan daw doon, maghahakot ng hollow blocks, ikipinasok ko na. Kahit hindi naman ang pangarap ng tatay ko sa akin. Kataas ng pangarap ng tatay sa akin, tagahakot ng hollow blocks ay. At para bagang nawawalan ka na ng pag-asa pagkagayon dahil yung inaasahan mo ay hindi umaangkop ang nararanasan mo. Bakit ganon? Kasi never pong nangako ang Diyos ng maalwang buhay. Ano sabi ko? Never pong nangako ang Diyos ng madaling buhay. Pero ang pangako niya, habang dumadaan ka doon sa hindi madaling buhay na yon, kasama mo siya. Again, in Psalm 23 verse 6, New Living Translation naman po ito,
Surely your goodness and unfailing love will pursue me all the days of my life, and I will live in the house of the Lord forever. Ayan. Naniniwala po si David na anuman pong masasamang nangyayari sa buhay ng tao, yan po ay part na ng life. That bad things happen to good people. Yung iba kasi nagtataka, bakit naman sa akin pa nangyari ito? Ang dami-daming masama dyan. Sana sa kanila na lang nangyari ito. Bakit naman gayon? Ito po ang katotohanan. Bad things happen to good people. Pero tingnan ninyo kung paano si David nag-respond dito. Alam nyo ba, na nung mga panahong yan ay isinulat ni David, ito po ang pinagdadaanan niya. Siya po ay na-inlove sa maling babae. Bakit, pastor, maling babae? May asawa eh. Diba? Kaya nga, ang kanta ni David ay, we have a right love at the wrong time. Na-inlove po siya kay Bathsheba. Na that time ay asawa ni Uriah, isang general ni David. Malaki ang problema niya dahil nung na-inlove siya, nagbunga po ang kanyang maling pag-ibig kay Bathsheba. Sa madaling salita, nagbuntis po si Bathsheba. And they are expecting for a baby. Ngunit nung ipinanganak po ni Bathsheba ang bata, mayroon po itong malalang sakit. Di na na-mention sa Bible ko nung sakit. And later, namatay. In that time, sobrang sakit ng pinagdadaanan ni David, yung mamatayan ng anak. Pero ano po ang sinabi niya? Sinisigurado ko na ang kabutihan at pag-ibig ng Diyos ay hahabol sa akin araw-araw ng aking buhay. Hindi po idinideny ni David ang pain. Hindi po idinideny ni David ang lungkot. Pero isang bagay ang kanyang ginawa sa gitna ng kalungkutan. Pinili po niyang tingnan at asahan o hugutan ng pag-asa ang kabutihan ng Diyos. At yun po ang nagbiyayas, ang nagbigay sa kanya o nakatulong sa kanya to survive that situation. Inilapit po niya kay Lord yung bata nung naghihingalo, pero hindi na rin na-recover, namatay din yung bata. Pero to make the long story short, nagkaanak naman uli siya kay Bathsheba. And that time naman ay legal na ang kanilang pagsasama dahil nagawaan niya na rin ang paraan. Kabait kasi ni David eh. Ipinapatay niya kasi yung asawa nun eh. O, di instant balo, di ba? Instant balo, instant balo. Yun. Tapos napangasawa na niya. Nagkaanak uli siya doon at yun ang sumunod sa kanyang trono. Sino yun? Si Haring Solomon. Ang pinakamatalinong tao sa buong mundo. At ang sabi ng Bible, wala na raw ipapanganak pang mas matalino o kasing talino man lang ni Solomon. Sana all. Sabihin mo nga sa katabi mo, sana all, matalino. Diba? Yung kasing katabi ko, matalinaw. No. Kaya napapansin ko, pag malapit ng mga eksaman, mabenta ang kalabasa. Saka carrots. Okay. Tuloy. Ang bangay. Ano pa? Gusto ko pong malaman ninyo na anumang sama ng nangyayari sa buhay o anumang hirap na nangyayari sa buhay natin, kaya po itong gamitin ng Diyos sa ikabubuti natin. Amen ba? Amen. Yan po ang sinabi sa Romans chapter 8 verse 28. Hindi ko na nilagay diyan. Ano? All things work together for good. Diba? For those who love God and living according to His purpose. So, hindi pala lahat ng mga pangit na nangyayari ay nagagamit ng Diyos sa ikabubuti ng tao. Nagagamit lang ng Diyos ang mga pangit na pangyayari sa ikabubuti ng mga umiibig sa Kanya at namumuhay ayon sa Kanyang purpose. Diba? Sa madaling salita, yung mga Christian na kagaya mo at kagaya ko, tayo lamang po ang nagbe-benefit dito sa pangakong ito ni Lord. Aba. Ibig sabihin pala, Pastor, kahit yung bagsak kong grades, gagamitin ni Lord sa ikabubuti ko? Oo! Ba't parang hindi po ako napabuti nung pinakita ko kay Mama? Si Lord, hindi sa Mama.
Oh, di ba? Siyempre, magagamit pa rin. Siyempre, mapapaisip ka na, o nga naman, ako'y paluko-luko pa ako sa pag-i-school, ako magbabait na. Pero hindi sapat na nagbabait hadap, nagsisipag din. Ayan. Okay. Sa halip pala daw na ini-entertain natin yung mga doubts, mas magaling pala daw ay ang alalahanin natin ay kung paanong ang Diyos ay naging mabuti sa atin noong mga nakaraang panahon. Diba? Minsan po kasi ang nakaka-apekto sa pag-asa natin ay yung mga doubts or duda. Sabihin mo nga dyan sa katabi mo, duda. Sa kabila naman sabihin mo, dadu. Mga ito, ayaw namang iimik eh. Okay. Ito po ang napansin natin eh. Pag nagdududa na, ang hirap ng umasa. 'Di ba? Yung mga tipong tinanong mo, listen to this. Tinanong mo, may pag-asa ako sa iyo. Ano sagot? Meron. Eh, ba't di ka nagre-reply? Walang load. Niloadan kita. May pinagpasahan ako, siya yung kachat ko. Bangis mo. Ginagawa mo lang akong taga-load ng type mo. Diba? Sabihin mo nga uli, duda. Ang hirap umasa pag may kasabay na duda. Sa madaling salita, hindi pwedeng magsabay ang pag-asa at duda. Kaya ano ang kailangan gawin? Sa tuwin ng tinutukso na po tayong magduda, ang alalahanin mo ay kung paano kang pinagtagumpay din ng Diyos sa mga nakdaan. Ito po ang pinagdaanan ng Israel. Natatakot po silang lumaban kay Gulayat. Bakit? Ang laki daw. Napakalaki raw ni Gulayat. Ang laki rin daw ng espada. Kaya sabi ng mga Israelita, ang lumaban kay Gulayat, magagayat. Sabi mo sa katabi mo, partner, ang lumaban kay Gulayat, magagayat. Tatakot sila. Eh, ako man din. Sa laki naman ng kalaban. Ang problema, nakita nila ang laki ni Gulayat at ang laki ng gulok ni Gulayat, pero di nila nakita ang laki ng Diyos. Ito po ang kaibahan ni David. Ang sabi ni David kay Haring Saul, ako na ho ang lalabang kay Gulayat. Sabi ni Haring Saul, Utaoy, ikaw ang lalaban? Halimbawa, ako si Haring Saul. Tapos si David ay si Johnny Shaw. Nariyan si Johnny? Yes, Papa. Ayan, nga. Sabihin ko ikaw ang lalabang kay Gulayat. Sabihin ni Johnny, Opo, Pastor. Opo, Pastor. Opo, Haring Saul, ako po ang lalabang. Ikaw bata, kaliit mo. Samantalang yun mula bata ay sanay na yung makipagdigmaan. Sabi naman ni David, ako po ay tagapag-alaga ng tupa. Yan ang nga sinasabi sa iyo, ikaw ay tagapag-alaga ng tupa. Hindi pa ako tapos. Pag ako ay nagbabantay ng aming mga tupa at may sumugod doong leon o oso, at kinuha ang aking alagang tupa, inaagaw ko yung sa kanyang bibig. Saan daw inaagaw? Sa bibig ng leon o sa bibig ng oso? Oo. Sino ho rito yung nakarinig na yung salitain ng mga asawang lalaki? Paray, baka hindi mo alam kung saan ko pa kinuhang pirang yan, iagaw pa yan sa bibig ng leon. Alam niyo yan, narinig niyo na yan. Sa tingin niyo, sino yung leon? Oo. Sabi naman ng isang asawa, ako ang leon sa aming bahay. Hanga mga tropa. Oo, galing. Tapos dumating bigla yung asawa, sinundaw, pingot-pingot na kayo, umuwi na, kayo mo. Sabi nung mga pareng, habol yung mga paray. Paray, kala ko kayo kawan leon sa inyo. Sabi nung lalaki, wow, aren trainer. Takot pala. Yan ho ang mga pinag-uusapan namin sa life group ni Pastor. Paano maging leon?
Okay. Tuloy. Kami ho'y mapagmahal sa aming mga mahal sa buhay. Kaya gayon. Dahil di kayo pag-usapan namin ay, pag ako'y lumaban, pag ako'y tumupo, hindi mananalo sa panuntok. Hindi naman ay. Kaya pinagpapasisyahan na lang. Okay. O, tuloy. Nasaan na ka? Inaagaw ko sa bibig ng leon. Inaagaw ko sa bibig ng oso. At pag siya'y pumiglas o pag siya'y naglaban, ano sabi? Binabali ko ang kanyang leg. Oo. Imagine niyo yun, kasi laki ni Johnny inalaban sa leon. Kasi laki ni Johnny inalaban sa oso. Tindi. Nagyayabang si David? Hindi. Inaalala lang niya yung kanyang mga past victories. Church, listen to this. Pag ikitinatamaan na ng duda sa halip na umasa, alalahanin mo kung paanong minsan pinagtagumpay ka ng Diyos. Alalahanin mo. Okay? Nagdududa na ako, pastor, kung ako'y makakagraduate. Alam ko, kaya kayo nandito. Di ba? Kapit sa matibay, Lord, patawa! Di ba? Nagdududa na po ako kung ako'y gagraduate. Alalahanin mo, nagayang ka rin lang naman nung mga nakaraang years, pero nakakagraduate ka naman ha. Pumapasa ka naman ha. Diba? Ay, ang tango ng mga yun, talagang ano yun. Sabi nung isa, kararating lang namin dito ngayon, ba't alam yata ni pastor ang buhay ko? Diba? Ako kaya po ay makakapag-grade 12. Oo! Alalahanin mo kung paanong pinapasa ka ni Lord nung naging grade 10 ka, naging grade 11 ka. Hello? O sino rito yung nag-aalala na dahil pagka isang araw magbabayaran na naman ng kuryente, babayaran na naman ng bahay, tubig. Diga? Alalahanin mong nung mga nakaraan, nung dumating ang maniningil. Ano sabi ni David? Hinawakan ko siya sa kanyang lig at binali ko. Hindi yun ang aalalahanin mo. Ang aalalahanin mo ay kung papaanong si Lord ay nag-provide din ng mga nakaraang buwan. Hello? Sabi nung isa, pastor, magbabayaran na ho ng bahay. O di kayo magbabayad, ang pambayad ho, God will provide. Gaano ka nakatagal nakatira doon? 3 taon na ho. O pagkatagal na hindi ka pa pinapalayas. Nakakabayad ho ako naman Oh, di alalahanin mo iyon. Paano ka po pag-alala, pastor? Garne ka, di na rin naman maniningil. Sabihin mo, naalala nyo ka, di ka kami nakakabayad ng mga nakaraan. Makakabayad din ako. Hindi lang ngayon. Hindi, biro lamang. God will provide! May sasabihin ako sa inyo. Noong mga panahong hindi pa tayo toong kabaitan, hindi ko masasabing mabait na tayo ngayon pero mahilab-hilab naman na ngayon, iba-iba. Iba-iba. Ay, the Lord is providing for us. How much more naman na ngayon? How much more ngayon? Ikaw ay anak. Hindi ka pababayaan. Okay. Ayos na yan. Pastor, sobra talaga na hong naranasan ko. Baka hindi nyo lang alam. Hindi nga. Ay, may pag-asa pa kaya ho ako doon. May pag-asa pa kaya ang kagaya ko. Talaga ako, durog na Wala na. Nangalat na ang buhay ko, nangalat na. Masyado na akong nagpauli-uli sa buhay na ito, nangalat na ang buhay ko, wala na akong pag-asa. Okay. May kukwento ako sa inyo. Pag Saturday po, ito po ang schedule ni Pastor. Pag Sunday po ay Sunday service. Pag Monday po ay bebe time. Kaya Monday, wala. O, hindi nyo ako makukontak, bahala kayo sa buhay nyo. joke lang po. Pero I do my best na yun ay may spend sa aking asawa. Tuesday po ay may mentoring. Wednesday po ay may midweek service. Thursday po ay may young pro. Friday po ay may youth gig. Saturday po ay oras ko para sa mga batuta. O sa akin po mga anak, may 2 po akong nagagandahang mga anak. Ayan. Nagpe-pray na po ako kasi after 20 years ay pipila na ho ang maraming manliligaw sa amin, sigurado na ako. Sa kaganda ng anak ko. Manang-mana sa Ama. Sa langit. Anong amen?
Kala ko sasabihin nyo, hindi naman po, pastor, kayo naman. Eh, sabi nila sa, amen. Oh, talagang ko. Mais kayo, ha? Okay. Ang laro po namin ng mga anak ko, ay larong wala naman talagang programa. Yung ganamang isang 5 years old, saka isang 2 years old. Isang maganda nang magsalita, dahil 5 years old na eh. Eh, kaya lang ang pinag-aaralan ngayon ay France, Chinese, Spanish, kaya hagya ko nang naluminaw ang salita, makakalito na uli ang salita pagka isang araw. Yung bunso naman, hindi pa tinuturuan ng Spanish, parang Chinese ang salita. Okay. At ganito po sila maglaro. Lalaro po kami sa kwarto, kakalat daw, walang katapusang kalat, bahay na walang kalinisan, ganyan talaga. Tapos lalabas doon sa kabahayan, takbo doon, balik ulit, papasok ulit. Sa madaling salita ay may mga dalang laruan, alam niyo yun, naiikalat sa kung saan, naiiwan din, naipatong din, nagpatak doon. At maya-maya, maaalala nila, where's my chocolate cookie toy? Oh, where's the little fireman? Yung ganyan. Yun namang maliit, parang parot, kung anong tinatanong at ginagawa at sinasabi ng malaki, ginagaya. Ano po ang trabaho ni pastor? Tagapulot ng kalat. Kaya pag takbo ng mga bata sa paparound, habol ako. Susundan ko yung, pinupulot ko yung mga laruan. Dahil ako rin naman ang problema pag tinanong ako, where's the cookie toy? Where's the small toy? Hindi ko alam. Ay, di pupulutin ko na at pulot na ng pulot at pag tinanong ay, aray, kabigay-bigay. Di ka? Anong lesson doon? Oh, love life kayo ng love life. Baka akala ninyo'y madali. Hindi. Pero po ang lesson. Ito ang lesson. Tayo po sa buhay na ito, lalo na yung wala pa kay Lord, ay parang yung mga anak ko, na kung saan nakakarating sa buhay, gala dito, gala doon, at along the way, may mga parts or portion ka ng buhay mong naiiwan mo doon. Could be nalaglag, nasira, nahulog. Di ba? Pag-asa, o kung ano man, pangarap. Alam nyo, kung paano si pastor ay sumusunod sa mga anak niya at pumupulot ng mga lalaglag na peraso ng buhay, gayon din naman ang Ama mo sa langit. Saan ka man pumunta, saan ka man mapadpad, surely, God's goodness and love will follow you. Picking up. Come on. Pinupulot ng Diyos ang bawat piraso mong nalaglag, nasira. At pagdating ng panahong manunumbalik ka sa Kanya, eto rin naman ng Diyos na parang yung tatay ng mga batang kwento ko sa inyo kanina, ito yung puso mong nalaglag. Ito yung pag-asa mong nawala. Ito yung pangarap mo dati na binitawan mo na kung saan. I am giving it back to you. Ang dami nagsasabi, wala naman yung Lord na yan eh. Wala naman yung Lord na yan. No. He's always with you. He's following you wherever you go. His goodness and mercy. Alam niyo kung sino ba yung goodness and mercy yun? Si Lord yun eh. Surely, the Lord will pursue you all the days of your life. Never kang iniwan ni Lord. Kasunod mo siya lagi. Picking up. Pinupulot niya yung mga broken pieces mo, iniipon at binubuo ka uli. That's my God. And that is your God also. Pwede bang palakpakan natin si Lord? Kaya whenever ang pangit-pangit na ng sitwasyon, focus sa Diyos. Focus sa Diyos. Yun ang ginawa ni David eh. Ang pangit na sitwasyon niya, ang lungkot-lungkot na sitwasyon niya, pero tinitingnan niya yung kabutihan at pag-ibig ng Diyos ang humahabol sa akin. Focus kay Lord. Alam niyo, merong isang in-interview, ang pangalan niya ay Corrie ten Boom. Ten Boom ha, hindi Timbol. Baka sabihin niyo, kamag-anak ni Pastor. Corrie ten Boom. Yan po ang pangalan niya. Sino siya? Isa po siyang survivor sa Nazi death camps nung panahon po ni Hitler. At alam niyo kung anong sabi niya? Paano ka nakasurvive? Sabi ng mga reporter, ng mga nag-i-interview. Ito ang sagot niya. Alam ko nandyan yun eh. If you look at the world, you'll be distressed. If you look within,
you'll be depressed. If you look at God, you'll be at rest. Church, kay Lord ka tumingin. Ang bantayan mo, ang abangan mo, ang i-expect mo is His goodness, His love, His mercy. Yan ang abangan mo, yan ang bantayan mo. Hindi yung, ano ba bantayan mo? Yung maniningil? Papaliwanag ako, hindi pa ako makakabigay. Hindi, ang bantayan mo yung provision. Ano inaantay mo? May dadating na malaking blessing. Ay, ang dadating ho ay maniningil, katapusan ngayon eh. May dadating na malaking blessing. At mamaya pa, biglang dumating, ito ga ang bahay ni ano? Opo. Aba, ikaw gayon? Opo, ako yung iyong ninong sa binyag. Ha? Talaga po? Oo. Ay, ako'y nag-pray, kinausap ako ni Lord. Na ipaalala sa akin na ikaw daw ay pabuhat nung ipinanganak ka hanggang ngayong ikaw ay 35 years old na. Ay, hindi pa kita nabigyan ng papasko. Ay, di kinuwinta ko. At inipong ko at ngayon ibibigay ko sa iyo. Hallelujah! Si Lord talaga nga nangusap sa inyo, ninang. Parina eh! Bakit gayon, ano? Pagka ibibigay sa iyo, sinabi, hindi ko kasi sigurado, pero parang si Lord ata ang nagsabi sa akin, ibigay ito sa iyo. Ano sasabihin mo? Si Lord nga may sabi niyan. Si Lord nga may sabi. Pero kapag kayong kinakausap ka na ni Lord, huy, bigyan mo naman yung katabi mo. Bigyan mo yung katabi mo. Ano sasabihin mo? Lumayo ka sa akin! Get thee away from me, Satan! Parang, Lord, ikaw ba talaga yan? Di ba? Ganun ang tanong. Lord, ikaw ba talaga yan? Pagkapatanggap, Lord, ikaw yan. Graduate na tayo doon. Wala sa J1 sa nusing ganun. Amen? Okay. Okay. Nako, humaba na sa number 1. Ubus ang oras ay. Okay. Ito pa. Psalm 100, verse 5. Basa. 1, 2, 3, go. The Lord is always good. He is always loving and kind. And His faithfulness goes on and on to each succeeding generation. Wow. Pag naalala mo kung gaano kabuti ang Diyos, ang Diyos daw ay laging mabuti. At lagi siyang mapagmahal at mabuti. At ang kanyang katapatan ay hanggang sa kahuli-hulihat sa mga susunod pang henerasyon. Grabe. Ewan ko lang, pag yan ang pinukusan mo kung mawalan ka pa ng pag-asa sa buhay. Kaya napansin ninyo, no? Ganyan po kahalaga na maaalala natin, sa isip natin, na ang Diyos ay mabuti, at ang kanyang kabutihan at ang kanyang pag-ibig ay hahabol sa atin araw-araw natin mga buhay. Amen. Palakpakan po natin si Lord. Okay. Niisip ko kung itutuloy ko. Sige, tuloy natin. Kaya pang kaunti pa. Kaya pa ganin nyo? Tanungin mo nga yung katabi mo, kaya mo pa ga? Baka lungangin na. Ayos pa? Kaya pa? Sige. Tuloy ang bangay. Number 2. It inspires us to pray. Pag naaalala natin na ang Diyos ay mabuti, at ang humahabol sa atin ay kabutihan at awa niya, abay gaganahan ka mag-pray. Sino rito yung ginaganahang humingi sa alam mo namang masama ang ugali? Parang mag-a-attempt ka palang humingi. Alam mo, madamot yan. Di ba? Naalala niyo yung, yung si Arben nung pumasok sa math subject niya. Naalala niyo yun? Yung sabi ng teacher pag ikaw ay may isang apple, may 10 piso, at binigyan ka pa uli ng iyong ama ng 10 piso, magkano na ang baon mo? Ano ang sagot? 10 piso. Sabi ng teacher, hindi mo talaga alam ang math. Sabi naman ng bata, hindi mo kilala ang tatay ko. Di ba yun? Naalala nyo na? Kuripot pala. Okay. Ang mga tatay dito ay mapagbigay. Hindi lamang sa mga katropa, lalo na sa pamilya. Diga? May mga tatay naman talagang mapagbigay sa tropa. Yung mga tipong, ay paray, may dala na kami din yung ano na lang ang kailangan. At nung kakain na ang mga anak na ipag-pray na in Jesus' name, Amen, kinuha sa lamisa. Paray, rin nga! Sabi ng mga anak, nasa pinag-pray natin, naka-rapture. Katagal ng prayer mo, naborn again tuloy. Okay.
Everybody say, it inspires us to pray. Gustong-gusto po ng Diyos na pakita, ipatunayan ang kanyang goodness. Hello? Gustong-gusto pong ipakita, iparanas at patunayan ng Diyos ang kanyang goodness. Ang problema, hindi tayo nahingi. Sino gusto yumaman? Sino gusto magkaroon ng sariling bahay at lupa? Sino gusto magkaroon ng bagong sasakyan? Ang tanong, nahingi ka ga? Tanong nyo, iilan na? Sabi ng isa, hingi pag ako. Alam nga? Tingnan ninyo sa jeep, pag di mo hiningi ang sukli mo, di na naibigay. Hindi lahat, hindi naman lahat. Yung iba naman hindi naman niya sukli, kinukuha. Sukli ho sa 20, di naman nagbayad. Oo. Huy, bago na kayo. Bato-bato sa langit, tamaan nga kayo ng madamay. Okay. Gusto pong ipakita ng Diyos na siya'y mabuti. That's why He is inviting us to pray. To ask. Humingi. Bakit mahalaga rin po sa prayer life natin yung malaman natin ang Diyos ay mabuti? Kasi hanggat hindi ka kumbinsido na ang Diyos ay mabuti, even if hindi ka mabuti, ay hindi ka hihingi talaga ng seryoso sa Diyos. Ano niyo ibig sabihin? Minsan kasi, ang kaaway o ang demonyo, bubulungan ka sa isip mo pag magpe-pray ka na. Magpe-pray ka, Lord, i-bless nyo naman po ako sa aking pag-exam. Aminado po ako, hindi po ako nakikinig sa teacher dahil kami yung nagtitiktok sa likod. Pero Lord, ngayon po ako po'y mag-aaral ng maigi, tulungan nyo naman po ako. And then the enemy will whisper at sasabihin sa iyo, TikTok pa more. ML pa more. Di ka man pumasa, bago naman skin mo. Diba? O kaya naman sasabihin, kapal na mukha mo, may paghingi-hingi ka pa kay Lord ngayon. Pag may kailangan, nalapit. Pag walang kailangan, hindi nakakaalala. Ano mangyayari ngayon doon sa nagpe-pray? Oo nga. Nakakahiya kay Lord. Hindi na nga lang, Lord. Bahala na po kayo. Let your will be done. Nakita nyo? Naapektuhan ng prayer life? Pag-rebuild, na ang Diyos ay mabuti. Pag-rebuild sa iyo, na ang Diyos ay mabuti, kahit ikay hindi. Lord, salamat po, dahil ako po'y bibiyayaan yung makapasa sa exam. Sasabihin, yung nag-amen na lang, sabi na yun. Sabi ko sa inyo. Sasabihin ng kaaway, ng demonyo, ang kapal ng mukha, nahingi. Kung kailan may kailangan, saka lang lalapit. Hindi mo deserve, hindi mo deserve. Ano sasagot mo? Hindi ko nga deserve. Yun nga ang definition ng grace, hindi ko deserve. Ang Diyos ko'y mabuti. Hindi ako deserving. Noon pa, hindi ako deserving. Pero dahil ang Diyos ko ay mabuti, igagrant niya yung hinihingi ko. God is for you, He is not against you. Pag nalinaw sa iyong ang Diyos ay kampi mo, ay maniwala ka. Ay talagang lalakas ang loob mong humingi at lumapit. Dahil ang Diyos ay hindi laban sa iyo, ang Diyos ay kakampi mo. Amen? Sige, palakpakan natin si Lord. Sino po rito yung nakaranas ng sumali sa mga liga ng basketball? Ayan. Si pastor po ay maraming beses na rin nag-attempt, pero hindi po talaga ako pang doon. Pang ano po talaga ako, pang artista. Pero tinanggi ko na, ayoko. Unang-unang offer sa akin ni Ray Peace, ayoko na. Kung napanood niyo po yung unang-unang tanikala, yung ginawa ng ng JA1, yung movie, meron daw pong re-rape doon sa bida.
Bihira, hindi naman ako nag-audition, ako'y tawag-tawag. Di ba, ako'y excited. Tapos nung sinabi na sa akin ng role ko, okay lang yung halimbawa ako yung duwindi, o kapre, o manlalabas. Pwede naman, okay lang yun man. Ay hahabuli. That time, hindi si Melissa Ricks actually yung original. It's Chari Pineda, if you know her. Si Chari Pineda talaga dapat. At ang sabi sa akin, brother pa ako, di ba, pastor eh, brother, ito ang gagawin mo. Hahabulin mo si Chari sa kakahuyan. Sabi, isip ko naman ako, ako'y siguro ako'y aswang. Sabi, kasi ikaw ay rapist. Ano ko? Kasi malapad daw yung balikat ko, madali daw magpagmukhaing malaki ang katawan sa video, sa camera. Kaya nila yung mga tricks na ganun eh. Oo nga pala. John, kaya niyo yung mga tricks na ganyan. Papugihin niyo ako sa live. Mukha nga rapist dong. Okay. Dati naman na yun. Ba't yung napunta doon? Ang Diyos ay mabuti. Kaya lalakas ang loob mo kapag nalaman mong siya ay kakampi mo. Sabi mo nga, kakampi ko si Lord. No. Speaking of kakampi, liga. Yun, na-connect ko na. Si pastor po kasi hindi masyadong marunong mag-dribble. Kaya pag ako'y nalapitan ng bantay, ako'y kinakabahan na. Hindi ko na alam ang gagawin ko. Kaya kahit hindi ko kakampi na, ipasa ko. At pag na-steal, pass break, nakashoot yung kalaban. Oh, di assist ko yun, assist. Pasa ko naka-score. Anong tawag doon? Assist! Nakalaban. Alam nyo, sa basketball, malakas ang loob mo ipasa. Kasi, kakampi mo. Mahirap pasahan yung kalaban. O, anong connection? Lalakas ang loob mong ipasa ang burden mo, ipasa yung mga prayer request mo, ipasa mo yung pangarap mo sa Diyos dahil alam mong ang Diyos ay kakampi mo. Actually, hindi mo basta kakampi si Lord eh. Kung team nga kayo ni Lord, si Lord ang ace player. Si Lord yung rukawa, L-O-B, rukawa. Di ba? Siya yun! Siya yun! Sabihin mo nga, si Lord ang ace player. Pag ace player, sa kanya ipinapasa ang bola. Hello? Sa kanya may lisensya yan, tumira mga Stephen Curry. Diba? Oh, no, look. Ano? Church, sabi ni Lord, cast all your burdens upon me. Ipasa mo sa akin yung hirap, ipasa mo sa akin yung bigat, ipasa mo sa akin yung pinagdadaanan mo, ipasa mo sa akin, ipag-pray mo. Akong bahala, ako'y ace player, and I will give you rest. Palakpakan mo si Lord. Yung iba lang kasi sa basketball, laging gusto yung magpapa-star, pero kung maunawaan mo lamang ang benepisyo ng merong ace player na kakampi, tama yung sabi ng verse, it will give you rest. Ipasa mo lamang at siya na ang titira, di kipahinga. Hindi ka mapapagod. Pagka-receive mo, pasa mo uli, tira na, sige, shout. Oh, mamaya, panalo na kayo. Wala kang kahirap-hirap. Mas madali, umupo ka na lang sa bangko. Mamaya, panalo na rin kayo. It will give you rest. God will give you rest. Ipasa mo kay Lord. Ipasa mo kay Lord. Hindi mo ipapasa pag hindi mo kakampi. Pag hindi mo naunawaan, pag hindi mo alam, pag di-revealed sa iyo na si Lord ay kakampi mo. Kasi nga for a very long time, nilinlang tayo ng mundo, sinasabi, galit ang Diyos sa atin. No! Ang Diyos ay hindi galit. God is longing for you. Gusto ka niya, gusto ka niya. Sabik siya sa iyo. Gusto niyang magkaroon ng relationship sa iyo. Kung religion lamang ang kailangan, hindi na sana nagpakahirap bumaba si Jesus. Kasi may religion na noon. Pero bakit si Jesus ay bumaba sa lupa, nagkatawan tao to connect, to communicate, to build relationship? Kasi yun ang gusto ng Diyos. Hindi galit ang Diyos. Gusto ka niya. Yung iba kasi ang sabi, hindi ko na ipinagpe-pray kasi maliit naman bagay.
Di ba? Alam, maliit naman bagay. Pag yung mga kaya ko na, hindi ko na pinagpe-pray. Ang pinagpe-pray ko na lang yung mga matitindi, yung malalaking bagay. May kukwento ako sa inyo. Meron po akong isang life group member, and his name is Joseph Del Hero. Yang. Diba? Akala nyo po ay si Ian Veneracion yan, si Joseph Del Hero po yan. Okay. Ano meron kay Joseph? Actually, pinagpaalam ko po sa kanya, ikukwento ko ito, ang hindi lang po namin na ipagpaalam ni John Kenneth, yung ilalabas yung picture. At sabi ko kay John Kenneth kanina, piliin mo ng ayos, ikaw ang babalikan niya dahil ikaw ang pumili ng picture. Kaya ayusin mo ang pili. Sabi, yung profile picture po, ay, ikaw ang bahala. Ayusin mo, ikaw kakausapin yan mamaya. Ayun, at hindi ko na alam kung tago na ata si John Kenneth, hindi, naroon pa. Ayan. Ano meron kay Joseph? Dati po kasi, naikwento niya sa amin sa life group na, dati daw, nung hindi pa siya close kay Lord, pagka may mga events sa pinagtatrabahuhan niya, yung mga bagay na sa tingin naman niya, kaya niya, katagal ko nang nag-host, katagal ko nang nag-aayos ng mga events. Pag kaya na daw niya, hindi na niya sinasali si Lord. Siya na lang, kaya ko na yan. At kailan lang daw niya naaalalang mag-pray? Kaya kailan lang daw siya lumalapit kay Lord pag yung mga big events na. Yung pag mga medyo kinakabahan na siya, pag yung mahirap na sa tingin niya. Pero ang punto ko dito, pag hindi naman daw mahirap, pag yung sabi nga maliit na bagay, kayang-kaya na daw ni Joseph Del Hero. Yun daw siya dati. Okay? And then, yung unang attend niya dito sa church, tamang-tamang ang topic ay prayer. Marami siya natutunan sa biyaya ng Lord. At isa din doon sa naaalala niya ay yung kahit pala daw walang kailangan, maganda rin nagpe-pray. Kasi ang dami nga naman ganun, pag may kailangan lang, nagpe-pray. Sabi mo nga sa katabi mo, hindi ako yun. Baka ikaw. Diba? Okay. May papakita ako sa inyo. If your problem is enough to worry about, it's enough to pray about. Ano ibig sabihin? Di ba sabi ni Joseph, ay pagka mga maliit na bagay, hindi ko na pinagpe-pray. Pero somehow, kung nakakabagabag pa rin sa iyo, dapat pinagpe-pray mo yan. Okay? Kung makaka-apekto pa rin sa iyo, dapat pinagpe-pray mo yan. Bakit? Sa Diyos po kasi, walang maliit o malaking problema. Sa Diyos po kasi, walang maliit o malaking bagay. Lahat, maliit kay Lord. Yung iba kasi naman, hindi ko na ipagpe-pray kay Lord, sobrang laki. Wala ngang malaki o maliit kay Lord, lahat maliit. Kasi si Lord ay napakalaki. So if your problem is enough to worry about, it's enough to pray about. Okay? Paano ba yung paghingi? Ganito daw yung pala yung dapat na maging attitude natin, parang bata. Ano bang nangyayari sa bata? Ang bata daw po, meron siyang mare-recognize na unmet needs. Halimbawa ay nagugutom. So anong gagawin ng batang nagugutom? Hihingi ng pagkain. Anong sunod na step? Lalapit siya sa kanyang magulang at siya hihingi. At patatlo, anong mangyayari? The parents will meet that need. Alam niyo, gusto ni Lord, para rin daw tayong bata sa paghingi sa Kanya. Pag nakaisip o nakakita tayo ng need, lapit kay Lord, humingi kay Lord, and then si Lord ibibigay yun sa Kanyang timing. Okay? Ang problema kasi sa hindi na bata, ay marunong na mag-reasoning, marunong na mag-isip, ay, ibigay ka kaya ari sa akin. Diba? Hindi kagaya pag maliliit talaga na talagang tiwalang-tiwalang their parents can provide. Pero pag yung mga grown-ups na, para bagang alanganin na. Talaga, sino rito yung nakapagsabi na sa magulang niya ng iPhone 14 sa Pasko? Tama ba ako? 14 nga ba latest? May nakita po ako sa Facebook, 7.5 lang isa. Baka gusto ninyo. Scam yun. Dual SIM. Aray ko. Okay. Gayon daw pala ang gusto ng Diyos nating gawin. Parang bata. Pag humihingi, parang bata. With expectant heart. Nag-e-expect na ibibigay talaga. Paano ako mag-e-expect, Pastor? Pag malinaw sa iyo ang hinihingan mo'y mabuti.
Pag malinaw na sa iyo na ang hinihingan mo ay kakampi mo at hindi galit sa iyo. Amen. O, last na. Number 3. Bakit mahalaga na naaalala natin ang goodness ni Lord at ang love niya ay humahabol sa atin? It makes us dwell in the house of the Lord forever. Balikan natin yung verse. Para malaman niyo kung ano ibig sabihin yan. Tulungan niyo po ako magbasa. 1, 2, 3, go. Malapit na ako matapos. Surely, your goodness and love will follow me all the days of my life, and I will dwell in the house of the Lord forever. Alam niyo po, ang daming magagandang promises ni Lord sa Psalm 23. Unang-una na diyan, the Lord is my shepherd, I shall not want. Hindi ka pagkukulangin. He leads me to the ganyan, ang dami. Even though I walk in the valley of shadow of death, I will fear not. For God is my guide. Di ba? Ang daming magagandang promises ni Lord yan sa Psalm 23. Pero alam niyo kung ano pinakamaganda? Sabihin mo, pinakamaganda. Siyempre, ang aking asawa. Ang pinakamaganda po talagang pangako ni Lord sa Psalm 23, yung kahuli-hulihan. Ano yon? And I will dwell in the house of the Lord forever. Alam niyo kung ano ibig sabihin yan? Gusto ni Lord, makasama niya tayo sa heaven forever. Sabi ko, gusto ni Lord, makasama niya tayo sa heaven forever. Yan talaga ang destination natin. Tayo pong lahat ay palangit. Kaya even though ang buhay dito sa lupa ay parang pumapangit, at least tayo ay palangit. Amen? Pero hindi naman nananatiling ganun. Hindi man laging ulan, hindi na nainit. Iinit din yan. Darating din ang iyong araw. Okay. Bakit mahalaga? O how come that goodness and love of the Lord makes us dwell in the house of the Lord forever? Okay. Ano ba yung goodness and love? Yung goodness po sa ibang translation, ang ginamit na word ay grace. Everybody say grace. O biyaya. Okay. At yung love naman po sa ibang translation, mostly in King James, ang ginamit instead of love ay mercy. Sabihin mo nga, mercy. Ayan. Ano ba naman sa Tagalog ang mercy? Awa. Ayan. Alam niyo bang yung dalawang bagay na yan ang kailangan natin? Para tayo ay makapagpatuloy sa lakad na ito bilang Kristiyano upang sa kahuli-hulihan ay makapunta tayo ng heaven. Siyempre, biyaya ng Diyos. Yung biyaya at yung awa. May papakita ko sa inyo. Grace. What is grace? May definition akong nilagay dyan eh. Grace is when God gives you what you don't deserve. Sino po rito yung deserve mo talaga ang mapapunta sa heaven? Tibay nyo. Ulitin ko. Sino po rito yung deserve mo talagang mapunta sa heaven? Ang tibay nyo talaga. Ulitin ko. Sino po rito yung alam mo, o nagsasabi ka, you deserve talaga heaven? Naintindihan na ang ibig kong sabihin. We don't deserve heaven. Di ba? Ang kabayaran sa kasalanan ay kamatayan. Lahat ay nagkasala, walang sino mang nakabot sa kabanalan ng Diyos. So, ibig sabihin, lahat tayo destined to hell. Sino rito hindi pa nagkasala? Itong mga new friends natin, meron ba sa inyo, since birth, walang nagkasala? Meron? Oh. Ayos, mga normal kayong tao. Di ba? Yun ang totoo. We don't deserve heaven. Pero, nung tinanggap natin si Jesus, tumanggap tayo ng biyaya, and then we entered into this relationship, ano mangyayari? Even if we don't deserve heaven, biniyayaan tayong mapapunta sa heaven after ng buhay dito sa lupa. Tama ba? Oh. So, ano tawag doon? Grace. Ang sabi, grace is when God gives you what you don't deserve. Hindi lang heaven, yun na yung pinaka eh. Pero yung mga hindi nagre-review, hindi talaga nag-aaral ng maayos, pero pumasa, anong tawag doon? Grace. Kasi you don't deserve. O, di ba? Dali nating naunawaan. Ano? O yung ipinromote ka, kahit alam mo namang hindi ka nag-aayos sa trabaho mo, pa-Facebook ka lamang. Anong tawag doon? Grace. Kasi yung promotion mo ay you don't deserve. Alam niyo na. O, tuloy natin. If grace is when God gives you what you don't deserve, ano naman yung mercy? Mercy is when God doesn't give you what you deserve. Ano? Again, mercy is when God doesn't give you what you do deserve. Ano naman ibig sabihin yan?
Kung ang biyaya po ay yung tumanggap ka ng hindi mo deserve, ang mercy naman ay yung hindi mo tinanggap ang deserving mo sanang tanggapin. Ang tawag doon, awa. Lahat tayo nagkasala, walang sino man nakabot sa kabanalan ng Diyos, so we don't deserve heaven, rather we deserve hell. Dapat pa-impyerno tayo. Dapat si Glenn pag namatay, impyerno. Si Alexis pag namatay, impyerno. Si King pag namatay, impyerno. Kasama na si Lionel. Sabi ni Lionel, ngayon nga ako pumunta rito, kasama pa ako sa impyerno. Oo. Kasi yun ang deserve natin. Pero dahil sa mercy, dahil sa awa ng Diyos, ano nga sabi ng mercy? Mercy is when God doesn't give you what you do deserve. Hindi ibibigay sa iyo yung deserve mo sana, dahil kinaawaan ka. So dahil sa awa ng Diyos, si Glenn hindi pupunta sa hell. Dahil sa awa ng Diyos, si King, at idinamay pa si Lionel, hindi pupunta ng hell. Dahil sa awa ng Diyos. Deserve sana natin ang hell, pero dahil kinaawaan tayo ng Diyos, hindi niya tayo dadalhin doon. Nakita nyo na kung gaano kahalaga yung grace at mercy so that we can dwell in the house of the Lord forever. At araw-araw natin kailangan ito, hindi lang one time. Kasi ang dami-daming bagay na hindi natin deserve pero ibinibigay ni Lord sa atin. At ang dami-daming deserve natin pero hindi hinahayaan ni Lord na maranasan natin dahil siya ay merciful God. Pastor, paano po yung mga hindi nakakilala kay Lord? Pupunta po ba siya sa hell? Joy Spring? Oh, brutal. Diba? Kung napanood nyo na yung interview. Alam nyo, ito yun eh. Kahit hindi naman nakakarinig ng gospel, magkakaroon pa rin sila ng idea na meron Diyos. The truth is we don't even have to know a lot of the Bible to know a lot about God. Ang totoo ay hindi naman pala talaga natin kailangan kung walang chance, kung walang opportunity makapagbasa ng Bible, halimbawa sa mga very remote area, yung mga isla, yung mga talagang mga tribe, hindi makapunta ang mga missionaries kasi nasa daungan pa lang, binabato na ng mga palakol. Hindi makakarinig ng word of God sa madaling salita. Alam niyo bang sila pa rin pala ay pwedeng magkaroon ng revelation patungkol sa Diyos? Sabi po dyan sa Romans chapter 1 verse 20, "Forever since the world was created, people have seen the earth and sky. Through everything God made, they can clearly see His invisible qualities, His eternal power and divine nature. So they have no excuse for not knowing God." Wala palang excuse na hindi mo nakilala ang Diyos, kaya hindi mo siya in-acknowledge sa buhay mo. Kasi lumabas ka lamang daw at nakita mong may langit, mapapaisip ka na, sino gumawa niya? At yung pag-iisip mong yon will lead you to seek God. Hahanapin mo ang Diyos. Kasi nagka-ideya ka na alam nga namang basta lumitaw diyan, may gumawa niyan. So kahit pala hindi ka marating ng misyonaryo, may pananagutan ko pa rin to know the God, to know God. Kasi creation pa lamang nag-share na may Diyos. Amen? Okay. Ayos na. At may sasabihin ako sa inyo, alam niyo ba ang heaven ay hindi boring? I will end up with this. Yung iba kasi, ano naman, if I will dwell in the house of the Lord forever. Masarap daw sa langit. At sa langit, hindi boring. Isa po sa mga hint na ibinigay ng Bible in Revelation chapter 21, kung nalagay dyan, tayo daw po sa langit ay kakain, hindi para mabusog, kundi para masarapan lang. Alam nyo, good news ito. Bakit? Kakain ka ng kakain sa heaven, pero hindi ka mag-gain ng weight. Sino yung mga takot mag-unli wings? No, di ba? Sa heaven, you can eat whatever you want, gaano man kadami, para lang masarapan, hindi para mabusog. Hindi ka mag-gain ng weight. Wala daw tears doon, wala daw sorrows, walang pain. Okay? Heaven ay hindi state of mind. Yung iba kasi ang tawag nila nirvana, yung parang perfection. Yung ganun. Hindi ho yun yung ganon. Heaven is a place. Si Jesus mismo may sabi, heaven is a place. And it's a nice place.
at iniintay tayo doon pagkatapos ng buhay natin dito sa lupa. Okay? Pero habang narito ka sa lupa, may assignment ka. Actually, alam ko nasa last slide yon. So, kung ipakita sa inyo, one of the reasons you're going to heaven is because somebody told you about the gospel. Isa nga sa mga dahilan kung bakit pupunta tayo sa heaven after ng buhay na ito, kasi may nagsabi sa iyo about kay God. Tama ba? Ano? At dahil doon, it's your turn to tell others. Now is your turn to tell others. Aari ka ganamang ikaw lang ang palangit. Kaya alam ko, hindi ka papayag na ikaw lang ang palangit. Kaya alam ko si Alexis, sinama yung mga friends niyang yun eh. Kasi ayaw niyang pumayag na siya lang ang pupuntang heaven. Alam niyo to si King, kaya sinama si Lionel at yung mga madami pang sinasama niya pag youth gig at ng mga nakaraang Sunday. Si Lionel si King. O nga. Ay dahil ayaw niya siya lang ang pupunta sa heaven. Gusto niya makasama yung mga friends niya. Diba? At ikaw, kung meron mang nag-invite sa iyo, kaya ka nakaka-attend sa church, ito'y dahil gusto nung nag-invite sa iyo na makapunta ka rin sa heaven. As we end, church, minsan pa, alalahanin po natin na ang Diyos na pinaglilingkuran natin ay Diyos na mabuti at maawain. Amen? Pwede ba tayong tumayo? Tayo po tayo, palakpakan natin si Lord. The best pong palakpak para kay Jesus. Come up! The best pong palakpak para kay Lord. I want you to close your eyes. I want you to bow down your head. At minsan pa, pwede ba kausapin mo si Lord? Habang nakayuko at nakapikit ka, pwede ba kausapin mo si Lord at sabihin mo, through your own words, kung gaano kang thankful sa Kanya dahil siya ay Diyos na napakabuti at Diyos na maawain, mahabagin sa iyo. Na sa kabila ng ating mga pagkukulang, sa kabila ng ating pagiging minsay pasaway sa buhay, hindi pa rin napapagod ang Diyos na pahabulin sa iyo ang Kanyang kaawaan at ang Kanyang biyaya. So pwede ba ngayong mga oras na ito, habang nakayukot nakapikit ka, punuin natin ng pasasalamat ang langit. Punuin natin ng pasasalamat ang trono ng Diyos. At sabihin mo, Lord, thank you. Kasi kahit hindi ako mabuti, mabuti ka sa akin. Lord, thank you. Kasi hindi ka nagsasawang kahabagan ako sa kabila ng aking mga pagkukulang sa iyo. Lord, thank you. Can you say that? Pwede ba sabihin mo ngayon? Ibuka mo mga labi mo at sabi mo, thank you, Lord. Thank you, Lord, sa inyo pong biyaya. Thank you, Lord, sa inyong habag. Salamat, Lord. Salamat, Lord. Thank you for your goodness. Thank you for your faithfulness. Thank you for your mercy. Thank you, Lord. At habang nakayuko po kayo at nakapikit, let me pray for you. Lord, narinig niyo po ang bawat isa na punong-puno ng pasasalamat ang mga puso at sinasabi sa inyo ngayon na thank you, Lord, sa inyo pong biyaya. Thank you, Lord, sa inyong habag. Na bagamat ang dami naming pagkukulang, paulit-ulit kaming nagkakamali. Salamat, Lord, dahil nananatili po kayong mabuti, mapagbiyaya, nananatili po kayong mahabagin sa amin. Thank you, Lord. Lord, we pray na lagi niyo pong ipaalala sa amin na ikaw ay Diyos na mabiyaya, ikaw ay Diyos na mahabagin. At yun ay tutulong sa amin upang lagi kaming magkaroon ng pag-asa sa buhay. Lord, lagi niyo pong ipaalala sa amin yung goodness and mercy niyo ang umahabol sa amin, kaya it will always encourage us to pray, humingi, magkaroon ng kumpiyansang lumapit sa iyo dahil hindi ka kalaban, ikay kakampi, at ikay mabuti, at tanggap mo kami at mahal mo kami. And Lord, always remind us kung gaano kahalaga ang inyong grace at kung gaano kahalaga ang inyong mercy, na ito po ang tutulong sa amin upang manatiling tapat hanggang wakas, upang kami ay maligtas. Salamat, Lord. Every day,
pinaparanas niyo po kami ng inyong grace. Every day, pinaparanas niyo po kami ng inyong mercy. And I pray, in the name of Jesus, na ito ang lagi naming maranasan, that your goodness and your mercy will follow each and every one of us all the days ng aming mga buhay. In Jesus' name. I declare na ang bawat isa ay hahabulin ng pag-ibig at kaawaan ng Diyos araw-araw ng kanyang buhay. Hahabulin ng pabor, hahabulin ng biyaya, hahabulin ng kabutihan ng Diyos araw-araw ng iyong buhay. In Jesus' name. Salamat, Lord. And once again, sa inyo pong mga kamay, ipinagkakatiwala po namin ang aming mga buhay. Salamat, Lord, because sa mga susunod pang pagkakataon, darating po yung panahon na lahat kami haharap sa presensya ninyo. And you will say to us that you want us to dwell with you in your kingdom in heaven forever. Thank you so much, Lord. To you alone, all the glory and honor. Ito po ang aming prayer in Jesus' name. And everybody say, Amen. God bless you. Sige po, makakaupo na po tayo.